kailan nakadiskubre ng mas maraming paraan ng komunikasyon, saka naman tila dumarami ang mga hindi nagkakaintindihan. Meron na ngayong mga nag-aaway ng dahil lang sa mga nakapost online. Pasulong nga ba tayo o paurong? Dati, sa showbiz talk shows lang natin napapanood ang tarayan ng celebrities. Alam mo, Ikaw ang gumagawa ng sarili mong gimmick on my expense. Kung gusto mong magkaroon ng... Ngayon, ang kanilang parinigan o pasaringan nababasa na online. At hindi lang laban sa kapwa nila celebrities, kundi pati na rin sa ibang netizens o yung mga parokyano ng internet, kadalasan sa tinatawag nilang mga basher o hater na hindi sang-ayon sa kanila o sa kanilang opinyon. Pero hindi lang mga sikat ang sangkot sa mga online tarayan. Sanggang dikit sina Osang at Iza, kapwa suki ng mga gay beauty contest. Magkasabay pangaraw silang dumarayo noon sa mga patimpalak ng kagandahan kung saan-saan. Sabay kami papunta ng Pampanga, hiraman ng gamit, o sis, peram ng packaging, gunting, hiraman kaming dalawa. Talagang true friends, as a family ko siyang tinuring. Hindi ko siya tinuring na iba, na kahit isang maliit na bagay na pagkainggit, wala akong nadama sa kanya. Ngunit dahil sa isang barangay gay pageant nito lamang Hunyo sa bayan ng Giginto sa Bulacan, nayanig ang mahigit 4 na taon nilang pagkakaibigan. Ayoko na! Nangyari ang lahat sa talent portion nung sumalang si Iza. Laking gulat na lang daw ni Osang na pareho sila ng baong talent ni Iza. Dahil dito, pinaratangan ni Osang ang inakala niyang kanyang BFF o best friend forever na nanggaya at nanabutahe di umano ng kanyang tsansang manalo. Sa huli, itinanghal si Iza na first runner-up. Habang si Osang talunan. Kaya't lalong sumama ang kanyang loob. Parang ang lumabas, ako yung copycat. Ako yung nanggaya sa talent. Kaya ang nangyari, siya yung pumasok, ako nalaglag. Bukod sa meron din siyang judge dun sa pageant na yun. Siguro yun talaga, pag sinabing gabi mo, gabi mo. O yun. Kasi ano yun 50% talent, 50% Q&A. Kung sa tingin niya, hindi ako deserving sa gabi na yun, wala akong pakialam. Isang malaking walang pakialam. Kinabukasan, nagulat na lang daw si Iza nung nabasa niya ang Facebook status ni Osang ukol sa naganap na pageant. Hoy, baklang basura, mabaho, marumi ang katawan, bakla na amoy higaan ng buhok at magnanakaw. Pag nagkita tayo, aabutin ka sa akin, manluluto ka. Galit na galit ako sa kanya. Talagang galit na galit. Gusto ko siyang, kumaga sa surot, titirisin ko talaga sa sobrang gigil ko. Marami akong plano sa kanya, humanda siya. Imbes na personal na kumprontahin ni Iza si Osang, tinapatan din niya ang mga Facebook status nito ng kaliwat ka ng mga parinig. Bawal yung apple sa wall ko. Kung gusto mo akong talakan, huwag dito sa FB. Talakan mo ako sa personal. Nang makita mo kung anong hinahanap mo. Kung ano-ano na yung pinost niya, kinaption niya yung picture ko na nakabra lang ako, tapos naka-pigtail, na parang medyo daring yung picture. Tapos kung ano yung naka-caption niya, keso hoda na mababang uri ako ng bakla, ayaw niya akong patulan. Kaya ang halos 5,000 Facebook o FB friends ni Iza at mahigit 1,000 naman kay Osang, pinagpiestahan ang palitan nila ng maanghang na salita online. May iba, inireport pa sila ng abuse. Katunayan, binurang araw ng administrator ng Facebook ang mga foul nilang post sa isa't isa. Si Iza, minarapat na lang i-block si Osang sa Facebook. Pero kung akala nyo, ceasefire na ang dalawa, the worst is yet to come pa pala. Dahil tuwing nagkukross ang kanilang mga landas,
Nagmura siya. Ang sabi niya something na ganon na magkikita din tayo soon. Umanda ka sa akin, talagang hindi kita tatantanan. So, syempre, nagpintig na yung tenga ko, sinagot ko, rin ka ako, ka. Kung talagang matapang ka, huwag ka dito mag-ingay. Mag-aalaga ka ng ahas na natuto ka sa'yo. Hindi pa niya nararating yung nararating ko, parang pili niya sa sarili niya, higit na siya sa akin. So, bakit ko siya panghihinayangan? Gawa yung panga niya, yung pisngi niya, yung cheekbone niya. Pag nasuntok ko yun, pwedeng tumabingi na yung mukha niya. Paturok ng paturok, paggawa ng paggawa, hindi naman gumaganda. Isa sa mga nanghihinayang sa nangyari sa dalawa, ang kanilang manager na si Henry. Siyempre nakakalungkot din pagka ganun na magkakasama sila tapos biglang mag-aaway-away. Siguro naman pagka nagpaliwanagan yung dalawa, magkakaayos din naman siguro yan dahil malalim naman yung pinagsamahan nila talaga. Para tuldukan na ang halos 3 buwang away ng magkaibigang Isa at Osang. Sa araw na ito, susubukan daw ni Henry na ayusin ang nasirang samahan ng dalawa. Maayos pa nga kaya ang kanilang tampuhan o mas lalo lang maghahalo ang balat sa tinalupan? Mapapalike o dislike kaya tayo sa kanilang paghaharap? Abangan! Kapal naman ang mukha nito, bakla na to. Ayon sa psychologist na si Dr. Ruben Encarnacion, para maiwasan ang gusot o away sa internet, iwasan daw mag-online kung may kinikim-kim na galit. Kapag nasa kalagitnaan naman ang paggamit ng internet at biglang uminit ang iyong ulo sa nabasang post o mensahe, makabubuting huminga muna ng malalim at subukang i-divert o ibaling ang atensyon sa ibang mga bagay. Pag 2 times na hindi pa resolve, pick up the phone. Tawagan mo na yung kausap mo. Ibang nagagawa ng voice contact. There is more respect. Kasi may feedback ka naririnig mo yung tono niya, naririnig mo yung paghinga niya All the more kung face-to-face. Babalik yung pagka-individual mo. Samantala, para naman subukang pagbatiin ang dalawa, namagitan na ang kanilang manager, si Henry. Pagka ba nagkita kayo pag pinagbati kayo, magkakabati kayo. Wala, honestly, magkakabati kami, pero hindi ngayon. Let the time tell. Ba't kayo nag-aaway kasi ni Isa? Plastic ang bakla. Alam mo naman ako, ayoko sa plastic na bakla. Matapos masinsinang kausapin ni Henry ang dalawa, nagdesisyon na ang mga itong magharap. Si Osang tila agad naghamon. Kita ka, nanaago ka agad ng Rix, di ka pa nagpapaalam. Nauho ako Ay, Isa, si Osa. Oo hindi na pala. Yata sa'yo. Nandito pala si Isa. Ako nakikipagbati. Ay, di ba makikipagbati ka sa kanya? Ako makikipagbati? Ewan ko sa kanya. Ako lalong hindi ako makikipagbati. Hindi ka lang kayo. Kasi hindi naman ako yung may kasalanan. Paano naman nagkaroon ng kasalanan sa'yo? Sino ba unang nagpusa? Issue ng panluluto, yung bakit gawain ko ba yun? Kanino bang gawain ng panluluto? Mas Abe, alam mo ko. sa sarili mo kung kaninong gawain. Alam ko sa yun. sarili ko na hindi ko gawain yun. At never ako nagluto. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat panalo ko. Mamamatay? Mamamatay. Ay nako, kung mamamatay, namatay na lahat na nagsabi oo mamamatay. Dahil tila sariwa pa rin ang galit nila sa isa't isa, sina Isa at Osang, harapan ng ibinuhos ang mga kinikim-kim na sama ng loob. Ang issue dito, yung pag-aaway natin sa Facebook at yung galit ko sa'yo sa mga panluluto mo. Hindi ako naluluto. Kala mo lang niluluto ko. Bakit wala bang karapatan manalo? May karapatang manalo, pero hindi Nakita ko kailangan na huli mo nagdadala ng manluto. judge. Bakla, Never ako alam nagdadala ng mo. judge. Ba't ako magdadala ng Alam sino mo, ba ako? ikaw kasi, Eh, ako hindi walang kahit, alam na luto. kahit mamatay ka, kahit anong Kahit mangyari mamatay sa'yo, ako, hindi wala ka akong aamin luto. na luto yung contest. Kahit kailan, hindi ako nagluluto at di rin ako nagdadala ng judge. Dahil wala naman akong karapatang magdala. Maganda naman ako Hindi May totoo utak naman yun. ako Ba't ako Maganda ka, magluluto? may utak ka. Ever Patunayan since, mo. Never ako nagluto. Matagal ko nang Patunayan napatunayan mo. marami ng... Hindi mo ko Baka kaya. lang, kaya Hindi kita. ikaw ang kalibel ko. Hindi talaga kita ka-level kasi mas Pwede level pa- ako sa'yo. Kapal naman ang mukha nito, bakla na to. Hindi na iwasang maging emosyonal ni Isa. Ako kasi pag ako yung may mali, willing naman ako mag-sorry. Huwag niyo akong banggain para hindi ko rin kayo banggain. Kayo ba hindi na magbabati o magbabati? Ay, Kuya Henry, hanggang kamatayan hindi kami magbabati. Mas masarap kasi walang kagalit. Mas masarap yung may kagalit, lalo na kung siya ang kagalit.
Ikaw, okay lang ba sa'yo na makipagbati ka rito? Hindi ako yung makikipagbati kasi hindi naman ako may kasalanan, di ba? Kasi ayaw niyang tumigil, ayaw manahimik gamit ng Facebook para makaponsimpatya. Hindi naman nakakakuha ng Hindi na simpatya. kailangan gumawa ng Puro simpatya. nagsusumbong naman sa akin yung mga nakakabasa o sang basahin mo yung mga message ni ano. Dahil di na kailangan. Talagang maraming sisimpatya at 5,000 plus ang friends. Ay nako, hindi yun ang gamit ng Facebook. Sa huli, sumuko si Henry. Hindi man naayos ni Henry ang alitan sa pagitan ng kanyang dalawang alaga. Nananalig pa rin siyang darating ang panahon, mananaig pa rin kina Isa at Osang ang kanilang pagkakaibigan. Ako talaga kasi yung tao ayoko nang may kaaway. Pero wag lang talaga ako unahan. Hindi naman ako lalaban. Siyempre parang hindi na, parang okay. Kung wala namang magagawa, di okay na, di ba? Kung sana mas naging maayos. Nagpapakumbaba na hindi naman talaga nagpapakumbaba. Para sa akin, hindi ano yun, hindi ko talaga matatanggap yun. Nagbago na ngang talaga ang ating panahon, pati na ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mabilis na ngayong maging friend, pero mabilis ding ma-unfriend. Kaya nga ba hindi madaling makahanap ngayon ng tunay na kaibigan? At ang mga tunay na magkaibigan, nagpapatawaran. At panghabang buhay, hindi pang-internet lang. Like o dislike?